Abayahawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawa kwartawab abayahawa. Bawa kwartawab abayahawa. Kalhalal hawad abayahawa alhayam. Kalhalal hawad abayahawa alhayam. Basa masyaya kihawasay. Basam masyaya kihawasay. Basam raw kakadas. Basam raw kakadas. Kwam yasharala ilda oper Maharlika Philippines. Kwam yasharala ilda oper Maharlika Philippines. Tawada abayahawa. Tawada abayahawa. Yaman! Tayo'y babalik na uli sa The Book of Jasher, chapter 5 and 6 will be our study. Chapter 5 and 6 ang ating talakayin ngayon. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 5, verse 1 to 36. At ito ay sa ika-84 na taon ng buhay ni Noe, na si Enos na anak ni Seth ay namatay. Siya ay 905 taong gulang sa kanyang kamatayan. At sa 179 na taon ng buhay ni Noe, si Kainan na anak ni Enos ay namatay. At ang lahat ng mga araw ni Kainan ay 910 taon. At siya ay namatay. At sa 234 na taon ng buhay ni Noe, si Malalel na anak ni Kainan ay namatay. At ang mga araw ni Mahalel ay 875 taon. At siya ay namatay. Kita mo ang mga unang mga tao, ang edad nila mamatay 900, 800. Oh? Oo. Hindi makaabot na 1,000 kasi di na sila maabot ng 1 day ni Yahweh. Ang 1 day ni Yahweh is 1,000 years sa atin. So, hindi na sila maabot ng 1,000. Nasa 900 lang. 900, 800. So, yun. Mga mahaba ang buhay nila. Kasi yung panahon na yon, walang mga chemical, hindi polluted. So, makita mo, mahaba. Wala pang mga laso na kasalo sa kain. Wala pang mga chemical na nagawa na ano. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At si Jared na anak ni Mahalalel ay namatay sa mga araw na iyon sa 336 na taon ng buhay ni Noe. At ang lahat ng mga araw ni Jared ay 962 taon. At siya ay namatay. At lahat ng sumunod sa Yahweh ay namatay sa mga araw na iyon, bago nila nakita ang kasamaan na ipinahayag ng alahayam na gagawin sa lupa. At pagkatapos ng paglipas ng maraming taon, sa 480 taon ng buhay ni Noe, nang ang lahat ng taong iyon na sumunod sa Yahweh ay namatay na malayo sa mga anak ng tao. At si Matusalem lamang ang natira. Sinabi ng alahayam kay Noe at kay Matusalem na sinasabi, So, mapansin natin na yung mga sumusunod kay Yahweh, namatay sila dahil ayaw ni Yahweh na makaabot sila sa mga kasamaan ng mga tao. Kasi naging masama. Kasi yung pagbaba kasi sa panahon ni Jared, bumaba na yung mga angel nga nag-asawa, na yung fallen angel. So, yun ang nagpasama sa tao sa mundo. Ngayon, basa. magsalita kayo at ipahayag sa mga anak ng tao na sabihin ng ganito, ang sabi ni Yahweh, kapag hindi kayo tumigil sa inyong masasamang lakad at hindi talikuran ang inyong masasamang mga gawa,
Ang sabi ni Yahweh, masdan, binibigyan ko kayo ng isang panahon ng 120 taon kung kayo ay magbabalik loob sa akin at talikuran ng inyong mga masasamang lakad at hindi ko na gagawin sa inyo ang aking pagpaparusa na magpapadala ako ng baha sa buong lupa at mamamatay ang lahat ng may buhay, sabi ni Yahweh. So, tinaningan ang sangkatauhan na 120 years. Mangangaral sila si Noah at saka si Matusalem na kailangan, sabi rito, kapag hindi kayo tumigil sa inyong masasamang lakad at hindi tumatalikod o talikuran ang inyong masasamang mga gawa, ay lilipulin kayo ng inyong masamang mga at gawain na niya ito sa inyo. Tapos, sabi rito, kung kayo ay magbalik loob sa akin at talikuran ang inyong mga masasamang lakad, ay hindi ko na gagawin sa inyo ang aking pagpaparusa na magpapadala ako ng baha sa buong lupa at mamamatay ang lahat ng may buhay, sabi ni Yahweh. Kung tatalikod ang mga tao sa masamang gawa, kung magbalik loob kay Yahweh, ay hindi niya ituloy ang baha. At nangangaral sila sa loob ng 120 days. Tuloy tayo. 120 years. Basa. At sina Noe at Matusalem ay sinalita ang lahat ng salita ni Yahweh sa mga anak ng tao, araw-araw, na patuloy na nagsasalita sa kanila. Ngunit ang mga anak ng tao ay hindi dininig sa kanila, o ikiling man ang kanilang mga tainga sa kanilang mga salita, at sila'y nagmatigas ng ulo. At binigyan sila ni Yahweh ng isang panahon na 120 taon na sinasabi, kung sila ay magsisibalik kay Yahweh at talikuran ang kasamaan, ay hindi ko wawasakin ang lupa sa baha. Si Noe na anak ni Lamech ay umiwas sa pagkuha ng asawa sa mga araw na yaon upang magkaanak, sapagkat kaniyang sinabi, tunay na sisirain ngayon ng alahayam ang lupa. Bakit na ako magkakaanak? Okay, dito muna tayo sa taas. Bero mo ha, at sina Noe at Matusalem ay sinalita ang lahat ng salita ni Yahweh sa mga anak ng tao araw-araw na nagpatuloy sa pagsalita sa kanila araw-araw. Namimiss ko na tuloy ang street preaching natin. Ganon yon, street preaching yung ginawa nila eh. Wala lang microphone. Kasi wala pang microphone nung panahon na yon. Walang trumpa. Walang amplifier. Pero araw-araw ginawa nila. Si Noah at saka si Matusalem, yung lolo niya. Yung papa niya sila Mek, medyo something takilid ang karakter. Ngayon, ang problema, ang mga tao, ngunit ang mga anak ng tao ay hindi dininig sa kanila o ikiling man ang kanilang mga tainga sa kanilang mga salita at sila'y nagmamatigas ng ulo. Pero ang maganda, tuloy-tuloy sila nangaral, araw-araw. Street preaching. 120 years yan ha, sa loob ng 120 years yun. Na kung sakali ang mga tao makinig, magbalik loob kay Yahweh, at hindi na lumakad sa kasamaan, hindi na niya ituloy ang baha. Hindi na niya ituloy ang baha. Wala nang bahang mangyari. Hindi niya lilipulin ang mga tao.
pag ang tao ay magsisi, magbalik loob kay Hawa. Ngayon, naisip naman ni Noah, hindi nala ako mag-asawa. Kasi kung mag-asawa ako, gugunawin naman ni Hawa, di wala rin. Patay din. Sabi niya, okay, tuloy natin. O yan, tuloy. At si Noe ay isang makatarungang tao. Siya ay perpekto sa kanyang henerasyon. At pinili siya ni Yahweh upang magtanim ng mga binhi mula sa kanyang mga binhi sa ibabaw ng lupa. At sinabi ni Yahweh kay Noe, kumuha ka ng asawa at magkaanak ka, sapagkat nakita kitang matuwid sa harapan ko sa salinlahing ito. At ikaw ay magbabangon ng binhi, at ang iyong mga anak na kasama mo sa gitna ng lupa. At si Noe ay yumaon at nag-asawa, at kanyang pinili si Imzara na anak ni Enoch. At siya ay 580 taong gulang. At si Noe ay may 400 at 98 taon nang kaniyang pakasalan si Imzara. Matanda si Sarah. Matanda si Sarah. Kasi lula niya yun eh. Lola auntie. So, 580 ang edad ni... Edad yan. Ah? Ilang taon siya? 500. 580. O, 80 taon. O, 580 ang edad. 180 years. Tapos si Noe naman ay 498. Oh, 498. 498 taon. Oh. 498. Almost 100 years ang pagitan nila. Kasi ito si Imzara, kapatid ito ni Matusalem. Si Matusalem, lolo niya. Kasi ang anak ni Matusalem, si Lamech, yun ang tatay ni Noah, si Lamech. So si Imzara ay lola auntie. Sabi ni Yahweh, kasi ayaw na mag-asawa si ano eh, si Noah eh, ayaw na mag-asawa, papatayan na rin po mga tao. Kasi sabi ni Yahweh, mag-asawa ka kasi nakita ni si Noah, matinong tao. Si Noah matino. Yung mga tao doon, mga salbahe, mga pasaway, sa Bisaya pa, badlungon, tulibagbag, sutil. Pero si Noe, matino, may mga tao talagang matino, mayroon ding hindi matino. Ngayon, saan ka mabilang? Sa matino o sa pasaway? Yan. Tsika. Na may mga tao talagang mga pasaway, mga badlungon, tulibagbag. Basa. At si Imzara ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Sem, na sinasabi, pinalaki ako ng alahayam sa lupa. At muling nag-asawa si Noe kay Naama at siya'y naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Japet, upang magbangon ang mga binhi ng nahulog na mga anghel sa gitna ng lupa. At naglihi muli si Naama at nanganak, at ang bata ay pinangalan ng Ham, ang bunsong anak ni Noe. At si Noe ay 502 taon nang ipanganak ni Imzara si Sem. At ang mga batang lalaki ay lumaki at pumunta sa mga daan ni Yahweh sa lahat ng itinuro sa kanila ni Matusalem at Noe na kanilang ama. Asawa ni Noe, dalawa. Nag-asawa siya uli. Unang asawa niya si Imzara. At si Imzara ay naglihi. At nanganak ng isang lalaki na tinawag niya ang kanyang pangalan na si Sim. Na sinasabi, pinalaki ako ng alahayam sa lupa. At muling nag-asawa si Noe kay Naama at siya ay naglihi.
Ang tanong, anak kaya anino ito? Naglihi agad? Kapangasawa lang, naglihi agad? At nanganak ng isang anak na lalaki na tinawag niya ang kanyang pangalan Japet. Sino yung lahi ni Japet? Yung mga European. Yung mga gwapo, tisoy, matangos ang ilong. Japet. Yun ang lahi ng mga Japet eh, Japetites. Mga European. Sino yan? Upang magbangon ng mga binhing nang nahulog na mga anghel sa gitna ng lupa. So, ibig sabihin, ang tatay ni Japet, fallen angel. Ang angel nilikha mula sa apoy. Ang tao, si Adan, nilikha mula sa alabok. Kung ano ang kulay ng alabok, yun ang balat ni Adan. Tingnan natin ang balat natin. Kulay ba ng katulad ba sa alabok? Pero kung ang balat mo, ang kulay mo ay katulad sa mapula-pula na apoy, ay hindi ka anak ng lahi ni Adan, lahi ka ng mga fallen angel. Na naging Satanas. Meaning to say, ang tatay mo si Satanas. May lahi dito sa lupa. Tapos, eto na, kainuha na itong anak. At naglihi muli sina ama. At nanganak at ang bata ay pinangalanang Ham. Ang bunsong anak ni Noe. Yan. Yun ang anak ni Noe kay Naama. At si Shem, anak ni Noe, kay Imsara. Pero ito si Japet, hindi anak ni Noe. Kumbaga, pag-asawa niya, buntis na. Siguro may 1 buwan, 2 buwan na ang tiyan. Yan. Meron bang ganun dito? Na nag-asawa pero may dinadala buntis na? Taas sa kamay kung mayroon? Basa. Genesis chapter 6, verse 10. At nagkaanak si Noe ng 2 anak. Si Sem na anak ni Emzara at si Ham na anak ni Naama. At si Japet ay anak ni Naama sa pamagitan ng nahulog na anghel. Linaw ha. Original Bible to. Genesis chapter 6 verse 10. Wala yan sa 66. Wala yan sa Doctorated Bible. Hindi na yan ang nakasulat doon. Ang anak ni Noe ay si Shem lang at saka si Ham. Si Japet ay anak ni Naama sa pamagitan ng nahulog na anghel. Fallen angel, which is Satan. So si Japet, anak ni Satan. 66. Kasi ang mga anghel, gwapo eh. Mga gwapong mga anghel. Tingnan mo ang tsura nyo, gwapo kayo, maganda. Anak kayo ng fallen angel. Anak kayo ni Satanas. Yung mga pangit pala ang totoong anak ni Yahweh. Kawawa pala ang mga magagandag, mga gwapo. Hindi pala anak yan sa Creator, anak pala ng ni Satanas yan, ang mga nahulog na anghel. Fallen angel, sila yung maging mga Satanas. At tuloy pa natin, basa. Genesis chapter 9, verse 27. At sinakop ni Japet na anak ng anghel na si Samyasa ang ibang lupain ni Sem at si Kanaan ay naging kaniyang alipin. Eto si Japet, nangangagag lupa yan, yung mga lupain ni Sem at saka kay Kanaan. Si Japet ay anak ng anghel na si Samyasa. Sinong anak, sinong tatay ni Japet? Si Samyasa. Fallen angel, Satan. Yan yung pinuno ng kasama niya. Diba? Original Bible to, Hebrew. Wala yan sa Bible na mabibili sa National Bookstore o sa Christian Bookstore. Dinoktor na yan. Binago na. Wala na silang bangko. Agaw na Japet ng lupa. Pati yung mga lahi niya, mga agaw. Yan. Sino yan? Sinaama. Gwapo pala sinaama. Ganda. First bride of the fallen angel. Unang asawa ng mga fallen angel. Yung bumaba sila ng asawa, ang pinuno ay si Samyasa. Ito. Maganda kasi si Naama. Kasi
lahi siya ni Cain. Lahi siya ni Cain. At ni Luluwa. So, kita mo? Beautiful si Naama. Yan. Siya ang unang asawa sa mga nahulog na mga anghel. Amerikana pala ito mga Tuloy, basa. At si Lamek na ama ni Noe ay namatay sa mga araw na iyon. Gayon may katotohanang hindi siya yumaon ng buong puso niya sa mga landas ng kanyang ama. At siya ay namatay sa daan at 95 taon ng buhay ni Noe. At ang lahat ng mga araw ni Lamek ay 770 taon at siya ay namatay. At ang lahat ng mga anak ng tao na nakakilala kay Yahawa ay namatay sa taong iyon bago ang Yahawa magdadala ng pagparusa sa lupa sa pamamagitan ng baha. Sapagkat ninais ni Yahawa na sila ay mamatay upang hindi makita ang paparusahan ng lupa na dadalhin ng alayang sa kanilang mga kapatid at kamag-anak, gaya ng kanyang ipinahayag na gagawin. Si Lamek, papa ni Noah. Ang papa naman ni Naama, si Lamek din, parehong pangalan. Lamek din ang pangalan. Pero ito si Lamek na to, na ama ni Noah ay namatay sa mga araw na iyon. Gayon may katotohanang hindi siya yumaon ng buong puso niya sa mga landas ng kanyang ama. At siya ay namatay sa daan ng 95 taon. 905. So si Lamek, hindi talaga katulad kay Matusalem na ang papa niya ay matino talaga. Si Noah matino, yung apo. Yung lolo matino. Pero si Lamek na kanyang tatay ay sabi rito, katuhanan, hindi siya yumaon ng buong puso niya sa mga landas ng kanyang ama. Medyo hap-hap lang katinoan. Kita mo? Makita mo dito yung mga anak na mga pasaway at anak na mga matino. Ngayon, saan kayo gagayahin? Saan kayo gumaya? Sa mga matinong tao o sa mga pasaway na tao? Kasi alam nyo, ang paggawa kasi ng masama, masarap gawin. Ang paggawa ng katinuan, mahirap gawin. Yan. Madaling gawin ang kasamaan eh. Pero ang katinuan, mahirap gawin. Pero si Noah at saka si Matusalem, pinili lang katinuan. Ngayon, malalaman natin ano ang kinatnan itong mga pasaway. Tuloy natin. Basa. Sa panahong iyon, sinabi ni Yahawa kina Noe at Matusalem, tumayo at ipahayag sa mga anak ng tao ang lahat ng mga salita na sinabi ko sa inyo noong mga araw na iyon. Marahil ay talikuran nila ang kanilang masasamang lakad. At pagkatapos ay hindi ko nalilipulin ng mga tao sa lupa. At si Noe at si Matusalem ay tumayo at sinabi sa mga tainga ng mga anak ng tao ang lahat ng salita ni Yahawa tungkol sa kanila. Ngunit ang mga anak ng mga tao ay hindi dininig o ikiniling man nila ang kanilang mga tainga sa lahat ng kanilang mga pahayag. At pagkatapos nito ay sinabi ni Yahawa kay Noe, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko dahil sa kanilang masasamang gawa at masdan, aking lilipulin ang lupa sa baha. Yan. Sabi ni Yahawa ha, yan po ang pangalan na nakasulat sa original Bible, Yahawa. Pero sa Bible ng galing sa Vatican, Yahweh, Jehovah, Lord, God, Panginoon, yan lahat pangalan ng Pauline Angel yan.
That's why ang tao sa buong mundo, ang tinatawag, fallen angel, Satanas. My God, my Lord. Satanas ang tinawag nyo. Ito ang original Bible. Ngayong mga first-timer, gulat kayo, no? Ang mundo talaga, si Satanas ang pinagtatawag. Wala nang alam. Ito na, pinasabi na namin. Ngayon, etong panahon ito ni Noe, ito nangangaral sila, araw-araw, sabi nito, ngunit ang mga anak ng mga tao ay hindi dininig o kiniling man nila ang kanilang mga tainga sa lahat ng kanilang mga pahayag. Ayaw talaga makinig. Mayroon tayong YouTube channel, Operian Tribe, Hebrew Israelite Remnant. Pero makita na, hindi, wala akong panahon dyan. Mas dito ako sa mga siksi, ito si Ibana, makita ng didi nyo, sarap tingnan. Oh. Doon sa mga pasaway. Sige, Ibana kayo, maiba talaga kayo sa impyerno mapunta. Pero yung dito, kapag matino tayo, may ilagay ito sa langit na buhay na walang hanggan. Pero sa impyerno, dagat-dagatang apoy. Kita mo yon? Pagdating ng Judgment Day, wala talagang may isusumbat kasi tinuro na lahat, kaya sadya talagang matigas ang ulo. Pinili, katulad itong mga tao na ito. That's why, lumabas, sabi ni Yahweh, at pagkatapos nito ay sinasabi ni Yahweh kay Noe, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko dahil sa kanilang masasamang gawa. At masdan, aking lilipulin ang lupa sa baha. Yan, nagkaroon ng baha sa panahon ni Noe. Kasi grabe, masama na ang tao. Ngayon, masama na rin. Halos kapareho na rin sa panahon ni Noe. Pero hindi na baha ang sinabi ni Yahweh. Apoy na, paulanan na tayo ng apoy. Pero sa ngayon, baha lang muna. Pero minor lang. Sa Bicol, sa ibang mga lugar. Pero sa final talaga, apoy na, hindi na baha na. Itong baha, abot sa langit patay talaga lahat. Kung sino lang nakapasok sa arka, sa daong, yun lang nabuhay. Tuloy natin. Basa. At kukuha ka ng kahoy na goper at pumunta ka sa isang dako at gagawa ka ng isang malaking daong at ilagay mo sa daong yaon. At sa gayon ay gagawin mo ito. 300 siko ang haba nito, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. At gagawa ka para sa iyo ng isang pinto na bukas sa tagiliran niyaon. At sa isang siko ay tatapusin mo sa itaas. At tatakpan mo ng alkitran ang loob at labas. At masdan, dadalhin ko ang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa. At lahat ng laman ay malipol. Mula sa ilalim ng langit, lahat ng nasa lupa ay malilipol. Ayan. Nabi na, no? Babaha talaga. Coming soon. Itong panahon ni Noah. Ito sa atin ngayon, ang coming soon natin, apoy. Ano yung apoy? Pag magputukan ng nuclear weapon. Gunaw na. Ngayon, utos ni Yahweh na si Noe gagawa ng daong. Daong. Gagawa siya ng malaking barko. Lagyan ng alkitran sa labas, sa loob, para hindi papasok ang tubig. Kasi lilipolin na niya mula sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa lupa ay malilipol. Patay lahat ng tao. Ang maligtas yung nasa daong lang. Tuloy. At ikaw at ang iyong sangbahayan ay yayaon at magpipisan ng dalawa na hayop sa lahat ng bagay na may buhay, lalaki at babae, at dadalhin mo sila sa daong upang magkaroon ng binhi mula sa kanila sa lupa, at mag-imbak ka ng pagkain na kinakain ng lahat ng hayop upang magkaroon ka ng pagkain para sa inyo at para sa kanila. At pipili ka sa iyong mga
magiging asawa ng iyong mga anak. At bumangon si Noe, at ginawa niya ang daong sa lugar kung saan iniutos sa kanya ng alahayam. At ginawa ni Noe ang iniutos sa kanya ni Yahweh. Alahayam, that is the plural of Allah. Yung God kasi, yung Diyos, fallen angel yan, Satan. Mas matino, pasama pa ang Islam eh. Mas maliligtas pa si Rubin Padilla. Kasi Muslim siya. Tamang tawag niya Allah, Alahayam. Pero itong mga Christian nako, wala. Dagat-dagatang apoy ang bagsak. Nakakabaawa. Kasi napamahal na namin itong napamahal nga. Isipin, gamitin yung utak, wag yung emotion. Kung anong tama, doon ka sa tama. Dahil kahit mali, alam mo, kasi napamahal mo na, yan ang magsisi yan pag nasa dagat-dagatang apoy na. Pero ito ngayon, gumawa na ng daong si Noe. Tapos sinabi ni Yahweh na hanapag-asawa yung anak. Yung tatlo. Pero dalawa lang totoong anak na doon eh. Dalawa lang totoong anak ni Noah, yung isa hindi. Para bang katulad sa mag-asawa, isingit kong kwento na to ha. Parang kwentong barbero yata to eh. May 6 na anak sila. Sabi ng lalaki, maghiwalay tayo. Ayaw ko sa'yo. Chismosa ka, bungangira. Yung bibig mo parang masinggan. O mayroon ba ditong babaeng ganyan? Wala. No. Busy lang cellphone, no? Ngayon, sabi na, hiwalay tayo. Hati tayo ng anak. 3 sa'yo, 3 sa akin. Sabi ng babae, anong hati? Sa totoo lang, 2 lang tunay mong anak dyan. Nabisto. Yung 4 pala, hindi sa kanya. Ibang tatay. Dito kay Noah, 3 daw, pahanap ng, asawa ang 3 anak. Pero ang totoo dyan, 2 lang sa kanya. Si Japhet hindi niya anak. Anak ni si Miyasa yan, na fallen angel. Japhet, this is the European country. Yes. Tingnan mo ang Europe. Mga gwapo. Tatangkad na tao. Ibang itsura nila kasi itsura natin, di ba? Mga fallen angel pa lang magulang. Kasi anak sila ng mga angel eh. Gwapo ang angel eh. Makita mo itsura. Kayo mga taga-ASEAN, iba kayo sa taga-Europe. Ito namang taga-Africa, itim, nasumpa kasi yun eh. Nasumpa yan si Ham. Kasi yung panahon kasi nuno eh, matanda na, wala kasing Viagra noon. Walang robas. Ayaw na magbayad. Yung nangyari si Naama, ay yung anak niya. Hinamo niya, sipingan mo ako anak. Yung anak si Kanaan. Nasumpa si Ham. Kasi sinipingan niyang nanay niya, anak na si Kanaan. Yun ang Africa. Hindi naman itim si Ham eh, puti yan eh. Bakit na itim sila? Sobrang itim eh. Tayong mga taga-Asia ay kayumanggi. Yun ang lahi talaga ni Adan. Katulad ng galing sa alabok. Pero ang mga taga-Europe, maputi, lahi talaga yan ng mga fallen angel. Dati nga, yung hindi ko pa alam, sabi ko, bakit ganitong mukha ko? Dapat yung mukha ko parang katulad kay Tom Cruise. Para artista, maganda, poging lalaki. Pero yung nalaman ko katotohanan, wag na. Tama lang pala eh. Mga anak pala ng fallen angel, mga anak pala ni Satanas yan. Kasi mga anghel, mga gwapo. Sabi nga ni naninira pa yan siya nagpunta dito sa Pilipinas, si Bandam. Sabi niya, mga Pilipino, mukhang unggoy. Palibhasa gwapo siya eh. Nakamukha siya ang tatay ng lolo niyang fallen angel. Tuloy tayo, tama na yung singit na kwentong barbero. Tuloy, basa. Sa kanyang 595 taon ay sinimulan ni Noe na gawin ang arka. At ginawa niya ang arka sa loob ng 5 taon, gaya ng iniutos ni Yahweh. Nang magkagayoy, kinuha ni Noe
kaniyang kamatayan. Mm. So, ang napangasawa, ang kinuha ni Noah na aging anak niya, o asawa ng kanyang anak, ay anak ng mga babae ni Eliakim, na anak din ni Matusalim. Si Matusalim, lolo ni Noah yon. Ang tatay niya si Lamik. Ang kapatid ni Lamik, ito si Eliakim, na napangasawa. Kasi sabi ni Yahweh, kailan mag-asawa yung anak mo para may lahi sila. Pag magunaw na ang mundo sa tubig, kayo na ang matira. So, yun ang nangyari. Ngayon, pansinin mo, 5 taon ginawa ang arka. 5 years. Tagal, no? Sa doctorated ka, 121 years din eh. Ang pangangaral nila, 120 years. Ang pangangaral nila. Nangangaral sila 120 years. Pero ginawa ang arka, 5 years lang. Tapos, 5 years lang. Kasi nangangaral siya, sabi ni Yahweh, mangaral kayo sa mga tao na magsisi sila, magbalik loob sa akin para hindi ko gugunawin sa baha ang mundo. So, nangangaral sila araw-araw sa loob ng 120 years. Pero ang arka ginawa, 5 taon lang tapos. So, yon, tuloy tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 6, verse 1 to 42. Noong panahong iyon, pagkamatay ni Matusalem, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok ka sa arka, kasama ang iyong sambahayan. Narito, titipunin ko sa iyo ang lahat ng mga hayop sa lupa, ang mga hayop sa parang, at ang mga ibon sa himpapawid. At silang lahat ay lalapit at palibutan ang daong. At ikaw ay paroroon at uupo sa tabi ng mga pintuan ng daong. At ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon ay magsasama-sama at magsisiupo sa harap mo. At yaong sa kanila na lalapit ay yuyuko sa harap mo, ay iyong kukunin at ibigay sa mga kamay ng iyong mga anak na magdadala sa kanila sa loob ng daong, at lahat ng nakatayo sa harap mo ay iiwan mo. So, ang mga hayop, hindi pa sila naghanap kung saan ang pinapunta ni Yahweh ang hayop sa daong, sa paligid. Tapos, sino yung papasukin niya sa arka? Yung lang yumukod sa kanya, sa kay Noah. Yun ang pinapasok. Ang hindi yumukod, ay hindi papasok yun. Walang galang yun eh. Kailangan yung hayop na yan, pasok ka. Pag hayop, ganun lang, ganun. Wala, di ka pwede pasok. Mamatay ka sa baha. Wala kang galang. O ganun. Tuloy natin. Pinili lang talaga. Basa. At ginawa ito ni Yahweh ng sumunod na araw. At ang mga hayop at mga ibon ay dumating na pinalibutan ang arka. At si Noe ay yumaon at naupo sa tabi ng pintuan ng arka. At lahat ng mga hayop at mga ibon na yumuko sa harap niya ay dinala niya sa loob ng arka. At ang lahat ng nakatayo sa harap niya ay iniwan niya sa lupa. At dumating ang isang leon, kasama ang kaniyang 2 anak, lalaki at babae. At ang 3 ay yumuko sa harap ni Noe. At ang 2 anak ay tumindig laban sa leon na kanilang ama at sinaktan siya. At tumakas siya sa kaniyang kinaroroonan. At siya'y umalis. At siya'y bumalik sa kanilang mga lugar. At yumuko sa lupa sa harap ni Noe. At ang leon na tumakas at tumayo sa dako ng mga leon. Pero mo ha, hindi na pala problema ni Noe tungkol sa hayop. Kusa lang palang dumating yun doon sa arka, sa daong. Ang yumuko, yun ang dadalhin. Pero mayroong leon, kasama ang 2 anak na lalaki babae, yumuko ang 3. Okay. Pero ang problema yung anak, parang nagalit sa tatay nila. Sinaktan yung tatay nila, tumakbo tatay, hinahabol na, nakabulan. Pero bumalik naman. So,
Pero mo, detalyado ang kwento sa Book of Jasher. Hindi ito sinasama sa 66 book. Kasi ang original Bible, 777 books ang original Bible. Ginawa lang ng 66. 777 po ang Bible. Ginawa lang 66, ang 711, ginawa nilang apocryphal book. Ibig sabihin, aklat nga nakatago, yung 711. O sumikat tuloy yung tindahan na 711. 711, 711, di ba? 777 books ang original Bible kasi si Enoch na nasa langit, pagbaba niya, pinadalhan siya ni Yahweh ng 366 books. Biro mo, 366 books ang dala ni Enoch mula sa langit. Kasama itong Book of Jasher. Galing to sa langit eh. Ngayon, ang nangyari, ginawa ng Vatican, 66 book na lang. Para ang taong magbasa ay 666. Walang kamalay-malay ang mga tao dyan. Pero ito, sabihin ko sa inyo, kayong nanonood sa YouTube channel, si Adan nilikha sa pang-anim na araw. Ang tao talaga, tayo bilang tao, number 6 po ang number natin. Kasi ang number ni Hawa, 7. Tayo ay 6. Gayon, bilang number 6, nagbasa ka ng Bible na 66 book. Dalawang 6, 66. Plus ikaw 6. O di tatlong 6 na. Ganyan manglinglang sa tanas. Wala ka malay-malay mga tao. Naglinglang. Bible na, binili nila galing sa Christian bookstore, galing sa National Bookstore, 66 book, from Genesis to Revelation. Yan, basa siya. Dalawang 6 plus siya 6, tatlong 6 na. Tapos pagkausapin mo, gusto mo 666, ayoko! Ayoko na 66, sakay sa tanasan. Eh ikaw, 666 ka na. May Bible kang 66 plus ikaw number 6. Ganyan kakatalino sa tanas ng mga linglang, yung mga fallen angel. Ngayon, tanggalan na natin sila ng maskara. Ito, tuloy tayo. Basa. At nakita ito ni Noe, at nagtaka ng mainam. At siya'y bumangon at kinuha ang dalawang anak, at dinala sila sa loob ng arka. At pinasok ni Noe sa arka ang lahat ng mga hayop at mga ibon na yumuko sa kanya. Ano pat walang natira, maliban sa mga hayop at mga ibon na nakatayo sa harap niya. Dalawa't-dalawa lalaki at babae ang pumasok. Pinapasok ni Noe sa loob ng daong. Ngunit mula sa malinis na hayop at malinis na ibon, ay nagdala siya ng 7 magkasintahan, gaya ng iniutos sa kanya ng alayam. At ang ibang mga hayop at mga ibon ay nandoon pa, at kanilang pinaligiran ang daong sa bawat dako, at ang ulan ay hindi bumaba hanggang 7 araw pagkatapos. Pero mo ha, ang mga hayop pala, may kasintahan pala yan. Akala ko ang tao lang mayroong uyab. May syuta. Oo. Mayroon, 7 pa oh. Sabi rito, nagdala siya ng 7 magkakasintahan gaya ng inuutos sa kanya ng Yahweh. 7 magkasintahan. Hayop yan ha, hindi yan tao. Dinala doon. Yung 2 leon na anak, lalaki babae, yun ang pinapasok, ang tatay hindi. Tapos yung mga hayop, mga nakatayo lang, hindi niya pinapasok. Ang yumuko talaga. Yun ang pinapasok. Kasi paggalang niyan, respect kay Noah. Pero mo ha, ang hindi makapasok sa arka na hayop, mamatay talaga. Kasi ang baha hanggang langit yun eh. Tuloy tayo. Basa. At sa araw na iyon, pinayanig ni Yahweh ang buong lupa. At ang araw ay nagdilim. At ang mga pundasyon ng mundo ay nagngangalit. At ang
ang buong lupa ay nauga, at ang kidlat ay kumikidlat, at ang kulog ay umugong, at ang lahat ng mga bukal sa lupa ay nasira, gaya ng hindi nalalaman ng mga naninirahan dati. At ginawa ng alahayam ang makapangyarihang gawang ito upang takutin ang mga anak ng tao, upang wala ng kasamaan sa lupa. At gayon paman, ang mga anak ng tao ay hindi tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad. At pinalaki nila ang galit ni Yahweh sa panahong iyon, at hindi man lamang itinoon ang kanilang mga puso sa lahat ng ito. Itong nangyari sa nakarang araw natin, katulad pala itong ginawa ni Yahweh, oh. Nagngangalit at ang buong lupa ay nauga, at ang kidlat ay kumidlat, at ang kulog ay umuugong, at ang lahat ng mga bukal ng lupa ay nasira gaya ng hindi nalalaman ng mga nanirahan dati. At ginawa ng alahayam ang makapangyarihang gawain ito upang takutin ang mga anak ng tao upang wala ng kasamaan sa lupa. Bakit ang Bicol pinalo sa baha? Nagchatsato sa Bicol, mga kasama niya, mga pastor o kaibigan niya. Ayaw tumanggap kay Yahweh. Ayaw tumanggap kay Alhayam. Gusto nila God, Lord pa rin. Sabi niya, ayun, nangyari. Binaha ang Bicol. Kita mo mga tao talaga, hindi tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad, at pinalaki nila ang galit ni Yahweh. Gumanda na sana ang bansa natin panahon ni Digong. Pero binigyan tayo ni Yahweh ng presidenteng bangag para paluin ang mga Pilipinong pasaway. Ang apo ko, biktimado sa Bulacan. Mga barkada niya, puro adik, may record. Sabi ng isa, apo ko, tapos sabi ng anak ko, ipa-drug test kita, ayaw. Di na nga rin nagsisimba. Kasi mga barkada, pero panahon ni Digong yon, takot yan sila mag-adik-adik. Kasi itutukhang yan talaga sila. Eh ngayon, wala. Sa complex ng Malacanang, bumagsak ang mga druga. Pero mo ha, complex ng Malacanang ha. Sa compound yan. Pero may nahuli. Grabe talagang druga ngayon. Kasi bakit pinahintulutan ni Yahweh? Dahil mga tao nga may nangangaral na sa tunay niyang pangalan, ayaw talagang pakinggan. Nasa YouTube channel na tayo, ilang video na pinasa, pero ilan lang ang mga viewer natin, nasandaan lang, pinakamalaki, 200 lang. Pero pagdating ng mga viewer na makamundo, aba, 1,000. Oh, milyon-milyon ng mga viewer, makamundo talaga. Aywan ko na kung dito, para to sa eternity, sa buhay na walang hanggang. Pero sa kanila, pangmundo lang. Kasiyahan lang mundo. Pero anong bagsak nila? Dagat-dagatang apoy. Kita mo mga tao, mga pasaway talaga. Sino ang kabilang dito sa mga pasaway? Taas ang kamay. Wala no? Wala talaga. Pero ang ginagawa, araw-araw, pasaway naman. Ayaw lang aminin. Sarap kasing gumawa ng kasalanan eh. Yan. Basa. At sa katapusan ng 7 araw, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ang tubig ng baha ay nasa ibabaw ng lupa. At ang lahat ng bukal ng kalaliman ay nabasag. At ang mga dungawan ng langit ay nabuksan. At ang ulan ay nasa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At si Noe at ang kaniyang sambahayan at ang lahat ng mga nilalang na may buhay na kasama nila ay pumasok sa arka dahil sa tubig ng baha. At kinulong sila ni Yahweh. At ang lahat ng mga anak ng tao na naiwan sa lupa ay nanghina dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sapagkat
tubig ay umaagos ng higit na marahas sa ibabaw ng lupa. At ang mga hayop at mga ibon ay nakapaligid pa rin sa arka. Kita mo ha, matindi na itong baha. Pero ang mga tao sa labas, yanig na sila. So, ang nasa daong lang, ang mga hayop na nag-bow down kay kay Noah. Lalaking babae, may 7 kasintahan pa. Si Noah, 2 asawa niya, 3 ginawang anak, pero ang totoong anak niya, 2 lang, tapos manugang. Ilan sila lahat? Siyam. Siyam sila lahat. Basa. At ang mga anak ng tao ay nagtipon-tipon, mga 700,000 lalaki at babae. At sila ay naparoon kay Noe sa arka. At tinawag nila si Noe na sinasabi, buksan mo kami upang kami ay makapasok sa iyong sasakyan para hindi kami mamatay. At si Noe, nang may malakas na tinig, ay sumagot sa kanila mula sa arka. Sinasabi ko na ito sa inyo at hindi kayo naniniwala. Bagkos, naghimagsik pa kayo laban sa Yahweh. At sinabi ninyo, hindi mangyayari yan. Hindi yan totoo. Kaya't dinala sa iyo ni Yahweh ang kasamaang ito upang sirain at ihiwalay kayo sa balat ng lupa. Ayun, ang mga tao, no? More than 7,000, no? Na tao, lalaking babae. Lumapit na sila sa daong. Noah, buksan mo kami! Papasok kami dyan sa sakyan mo para hindi kami mamatay. Anong sabi ni Noah? Sinabi ko na sa inyo yan, ha? Na magkaroon ng baha. Kaya lang, hindi kayo nakinig. Hindi kayo naniwala. Hindi totoo yan. Hindi kayo naniwala na may bahang darating. Yan. Ganun din ngayon. Ito rin ngayon, nangangaral ka, sa totoo, wala, di pinapansin ng tao. Gusto niya makamundo lang, kasiyahan, samantalang kasiyahan. Jesus lang ang gusto. Pag makinig ka sa pangangaral ng salita ng alahayam, ayaw nila. Pero gusto na, tumitingin sila sa picture ni Ibana, kasi ang dibdib, makita, halos nang lahating didi makita. Tapos ito ng mga masiksing babae. Makamundo nga. Tapos mga babae, makikita naman itong malalaki, macho, malaking braso. Tingnan mo sa baba, laki-laki din. Wala yung makamundo. Tapos sa labas, wala. Puro lang pagmumura ang mga salita. Wala talagang... Tapos ang tinatawag pa nila, puro pa pangalan ng mga fallen angel. Kita mo yung mundo. Talagang grabe. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Hindi ba ito ang bagay na aking sinalita sa inyo noong 120 taon na ang nakaraan at hindi ninyo dininig ang tinig ni Yahweh? At ngayon ay ninanais ninyong mabuhay sa lupa. At kanilang sinabi kay Noe, kami ay handang magbalik loob sa Yahweh. Aba, nangako. Lamang ninyo ang daong upang makapasok kami at mabuhay at hindi kami mamatay. At sinagot sila ni Noe. Sinasabi, masdan ninyo, ngayong nakikita na ninyo ang kabagabagan ng inyong mga kaluluwa, nais ninyong bumalik sa Yahweh? Bakit hindi kayo bumalik sa Yahweh sa loob nitong 120 taon na ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh bilang takdang panahon? Pero pag nasa kagibitan na, kunwari, babalik loob na kami, babalik loob. Pag maligtas na, kunwari yan, salita lang yon. Balik naman sa kalukuhan. Wala, Hindi mo maling lang si Yahweh. Sinabi na nga ninyo, nangaral kami 120 years. Bakit hindi kayo naniwala? Ngayon, sabihin nyo, magbalik loob na kayo? Dahil nakita nyo mataas na ang tubig? Kita mo?
So makikita natin reflection sa ating buhay, sino ba tayo sa harapan ng ating may likha? Matino ba tayo o pasaway? Ganon. So yan ngayon. Tandaan natin, hindi tayo magtagal dito. Walang matirang matibay sa planet Earth. Samantala lang ang buhay natin dito. Ang tunay na buhay na walang hanggan, dalawa lang lugar, langit at imperno. Sa imperno, buhay na wala hanggan, nakaparusahan yan. Sa langit naman, buhay na walang hanggan, puro kaligayahan. Pero dito sa lupa, gusto mo kaligayahan na agad. Gusto mo parang langit na. Na ang mga ginagawa mo, kontra naman sa utos ni Yahweh. So, kita mo yung mga ugali ng tao. Ito na ngayon, oh. Sumisigaw na sila, pabuksan daw para papasok sila. Magbalik loob na daw sila. Pero panahon nga nangaral si Noah at saka si Matusalem, yung lolo niya, ay di totoo yan, hindi mangyayari yan. Magkaroon ng baha, di totoo yan. Oh, tingnan mo yung mga ugali. Pasabihin, ang pangalan ng Creator ayon sa original Bible, Yahweh po, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Lord. Ay, di totoo yan. Kasi napamahal namin si Lord. Oh, Lord ko, Lord. Oh, God, my God. Nasaan man paniwalaan mo? Yung original Bible o yung Bible na gawa ng Vatican Canon? Na 66 book. Balik tayo sa salita ni Jose Rizal. Yung kanyang tinatawag na Proverbs o Kawikaan. Sabi ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Lingunin natin ang pinanggalingan ng Bible, original. Ano bang nakasulat doon? Ano bang pangalan sa mga creator, mga naglikha sa atin? O Yahweh, bakit dito gawa ng Vatican? Bakit God na, Lord na, Panginoon? Doon ka sa original. Itong original to. Kung dito ka sa gitna na, paniwalaan mong Bible na gawa na sa gitna, hindi ka makarating sa paruroonan, sa langit. Lingunin natin. Pero ang tao, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pero pagdating na ng panahon, Third World War na, bumbahan na, ay, sige, magbalik loob mo, tanga, maniwala na ko sa iyo, Yahweh, alahayam. Sabi niya, wala na, huli na lahat. Ito pa lang, ngayon lang. Tumino na tayo, tanggapin na natin, mag-isip-isip na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatino ka. Sabihin mo katabi mo, magpakatino ka. Basa. Ngunit Basa. kayo'y naparito kayo at sabihin ninyo ito sa akin dahil sa mga kabagabagan ng inyong mga kaluluwa. Ngayon din naman ay hindi kayo didinggin ni Yahweh, ni didinggin man niya kayo sa araw na ito, na anupat hindi kayo magtatagumpay ngayon sa inyong mga nais. At ang mga anak ng tao ay nagsilapit upang pasukin ang arka, upang pumasok dahil sa ulan, sapagkat hindi nila matiis ang lakas ng ulan sa kanila. At sinugo ni Yahweh ang lahat ng mga hayop at mga ibon na nakatayo sa palibot ng arka. At dinaig sila ng mga hayop at mga ibon upang itinaboy sila mula sa lugar na iyon. At ang mga tao ay humayo sa kanilang lakad at muli nilang ikinalat ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng lupa. Pero yung mga tao, ay buksan ni Noah, lumapit sila sa arka. Kailangan sirain na parang pakapasok sila. Anong ginawa ni Hawa? Yung mga ibon nandoon sa paligid, tinaboy sila sa mga hayop, mga ibon. Tinaboy sila para hindi makalapit. Kumalis sila. Inutusan niya, kayo mga hayop, kasama naman kayo mamatay eh. Dahil hindi kayo nakapasok sa daong. Hindi kayo nagbow down kay Noah kasi. Tayo lang kayo, nakadilat lang mata niyo. Yung mga kasamahan mo mga tao, sige, itaboy mo sila. Taboy. Sila lahat patay. Ang nasa loob lang ang nabuhay. Kita mo ang kwento. Wala yan sa 66 book. Di yan mabasa ang ganong kwento.
Detalyado talaga. Tuloy natin. Basa. At ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa lupa. At ito ay bumuhos ng 60 araw at 60 gabi. 40 araw at 40 gabi. At ang tubig ay nanaig ng husto sa ibabaw ng lupa. At ang lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa o nasa tubig ay namatay. Maging tao, hayop o ibon sa himpapawid. At ang natitira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa loob ng arka. At nanaig ang tubig at lumaki ng husto sa ibabaw ng lupa hanggang langit. At lumutang ang arka sa ibabaw ng tubig at ito ay tinaas mula sa lupa. At ito ay inihagi sa ibabaw ng tubig. Naanupat ang lahat ng mga nilalang na may buhay sa loob ng arka ay umikot na parang luto sa isang kaldero. So, ngayon, ang nasa labas, hayop magtao, patay. Tumaas ng tubig eh. Ngayon, ito namang daong umangat din. Inuuga-uga ng alon. Ang nasa loob, takot. Natakot din sila. Ano ba to? Parang, sabi rito, at nanaig ang tubig at lumaki ng husto sa ibabaw ng lupa hanggang langit. Biro mo, hanggang langit. At lumutang arka sa ibabaw ng tubig at ito ay tinaas mula sa lupa at ito ay inihagi sa ibabaw ng tubig at anupat ang lahat ng mga ninalang na buhay na sa loob ng arka ay umiikot na parang luto ng isang kardero. Ugang-uga sila. Ngayon, tingnan natin anong nangyari sa kanila. At sinalot ng malaking pagkabalisa ang lahat ng may buhay na nilalang na nasa loob ng daong ay parang nabasag. At ang lahat ng may buhay na nilalang na nasa loob ng daong ay natakot. At ang mga leon ay umungal. At ang mga baka ay umungol. At ang mga lobo ay umalulong. At ang bawat buhay na nilalang sa arka ay nagsalita at nanaghoy. Naanupat ang kanilang mga tinig ay umabot hanggang sa malayo. At si Noe at ang kanyang mga anak at asawa ay umiyak ng umiyak sa kanilang mga kalagayan. Labis silang natakot na narating na nila ang mga pintuan ng kamatayan. Actually, safe naman talaga sila doon. Hindi naman sila mamatay. Pero parang naabot na natin ang pintuan ng kamatayan kasi uga sila, uga. Ang leon niya, umuungol. Pati ang mga lubo, lulog. Ang mga leon ay umungal. Uga talaga sila sa loob, parang ganon. Yung sa Replano Air Packet, ganon-ganon lang yun. Normal lang yan. Pati sa barko naman na, malaki ang alon. Pero ito, matindi to. Pero mo, mga anak ko, si Noe at ang kanyang mga anak at asawa ay umiyak ng umiyak sa kanilang mga kalagayan. Labis nilang natakot labis silang natakot na narating na nila ang mga pintuan ng kamatayan. Kahit nasa loob na sila ng arka, pero kanilang dinaanan sa loob, no? wala yan sa 66 book. Grabe, Di palabas na basta. Nasa loob ka na ng daong. Grabe pala, uga pala ng tubig. Eto, tuloy natin. Basa. At si Noe ay nanalangin sa Yahweh at nanalangin sa kanya dahil dito. At sinabi niya, O Yahweh, tulungan mo kami, sapagkat wala kaming lakas upang tiisin ang takot na bumalot sa amin. Sapagkat ang mga alon ng tubig ay pumapaligid sa amin, na umuuga sa daong, dahilan na kami ay natakot, na naging mga silo ng kamatayan, ay dumating sa harap namin.
Sagutin mo kami, O Yahweh, sagutin mo kami. Liwanagan mo ang iyong mukha sa amin at maawa ka sa amin. Tubusin mo kami at iligtas kami. At dininig ni Yahweh ang tinig ni Noe. At naalaala siya ni Yahweh. At isang hangin ang dumaan sa ibabaw ng lupa. At ang tubig ay tumahimik. At ang arka ay huminto sa pagpuga. Oh, yan. Oh. Nanalangin si Noah. Si Noe. Oh, Yahweh, iligtas mo kami. Makinig ka. Kawaan mo kami. Oh, yan. At si Yahweh ay naalaala niya si Noe. At isang hangin at doon humupa na ang alon. Oh, yan. So, hindi na sila nangamba. Kasi yung gumagano ang daon na sa loob sila, uga-uga rin sila. Para sa luto na sa kadiro eh. Na, di ba, yung luto sa kadiro ang kumukulo, gumaganon-ganon. Parang, ganon pala ang nangyari sa kanila. Hindi pala basta-basta, pero wala sa 66 book itong kwento nito. Kinat talaga nila. Oo. Tuloy, basa. At ang mga bukal ng kalaliman at ang mga bungawan ng langit ay natakpan. At ang ulan mula sa langit ay napigil. At ang tubig ay humina ng mga araw na iyon. At ang arka ay huminto sa mga bundok ng Ararat. At pagkatapos ay binuksan ni Noe ang mga bintana ng arka. At si Noe ay tumawag pa rin sa Yahweh sa panahong iyon. At sinabi niya, O Yahweh, na lumikha ng lupa at ng mga langit at lahat ng nariyan. Ilabas ang aming mga kaluluwa mula sa pagkakakulong na ito at mula sa bilangguan kung saan mo kami inilagay. Sapagkat ako ay maraming pagod sa buntong hininga. Maraming pagod sa buntong hininga. Agaw buhay din sila sa loob. Grabe, Kulba yun. Sa Bisaya pa. Kayong nanonood sa YouTube channel. Grabe, parang naranasan nila eh. Tuloy. Basa. At dininig ni Yahweh ang tinig ni Noe. At sinabi sa kanya, kapag natapos mo na ang isang buong taon, ay lalabas kayo. At sa pag-ikot ng taon, na ang isang buong taon ay nakumpleto hanggang sa paninirahan ni Noe sa arka, ang tubig ay natuyo sa lupa. At tinanggal ni Noe ang takip ng arka at nagsugo siya ng isang uwak at isang kalapate upang tingnan ang lupa kung wala ng tubig. At bumalik ang kalapate na may dala ng isang sariwang dahon ng olibo at ang uwak ay hindi na bumalik. Sa panahong iyon, sa ika-17 araw ng ika-7 buwan, ang lupa ay natuyo. Ngunit si Noe at ang kanyang mga anak at yaong mga kasama niya ay hindi lumabas sa arka hanggang sa sinabi sa kanila ni Yahweh. Isang taon pala sila sa arka. 1 year sila doon. Sa nakalabas. Pero ang baha, 40 days and 40 nights lang. Na panay ulan. 40 days and 40 nights. Pero sa arka sila, sa loob ng 1 year. Saka pa sila nakalabas. Inutusan niyang kalapate, bumalik. Nagdala ng dahon, ng sariwang olibo. Ang uwak, hindi na bumalik. Pasaway talagang uwak mo. Di bumalik ang uwak. Nanginain na. Kaya pala yung Matino ang kalapate, ang uwak pasaway. Sinong kawangis sa uwak dito? Sino ang kawangis ng kalapate sa kamay? Walang kamay. Dito maas. Walang kamay. Yan. Ganun lang. Di yan taas. Taas, ganun oh. Taas ang kawangis ng kalapate. yes! O taga-basa, ito maas. Tingin sa binabasa eh. Basa. At sinabi sa kanila ni Yahweh na lumabas na kayo sa arka. At
lumabas sa arka. At sila ay umaon at bumalik ang bawat isa sa kanyang lakad at sa kanyang lugar. At si Noe at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa lupain na sinabi sa kanila ng alaya. At sila ay naglingkod sa Yahweh sa lahat ng kanilang mga araw. At pinagpala ni Yahweh si Noe at ang kanyang mga anak at asawa ng kanilang mga anak paglabas sa arka at kasama ang dalawang asawa ni Noe. At sinabi niya sa kanila, kayo'y magpalaanakin at punuin ninyo ang buong lupa. Maging malakas at dumami ng sagana sa lupa at dumami sila doon. Sinong pangalan yung anak ni Noe? Sim. Si Sem at si yung kanyang ampon, Japit. asawa niyang dalawa ng pangalan? Sara at saka si Naama. Naama, Imsara. Okay. So, yan. Panibagong tao na yan sa mundo. Kaya lang may nakapasok pa ring lahi ng fallen angel. Japit. Oo. Tuloy natin. Serpentine pa rin. Basa. Genesis chapter 4 verse 19. At kumuha si Lamek ng dalawang asawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng isa ay Zelia. Stella. Si Lamik to, tatay to ni Naama. Ang si Naama, ito si Sela ang nanay. Si Ada. Dalawa anak, no? Tuloy natin ang kwento, ha? Basa. Genesis chapter 4 verse 22. Zela ay naging anak ni Tubal-Cain, ang ninuno ng lahat ng tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, si Naama. Si Naama, ito yung naasawa ni Noah. Kapatid niya si Tubal-Cain. Si Tubal-Cain namatay. Sino nagpatay kay Tubal-Cain? Papa niya. Sino namatay? Papa niya. Papa niya. Papa niya, si ano? Kasi napatay nila si Cain. Akala nila hayop. Yung lolo at apo, napatay. Ngayon, ayon sa isang karang-aral, ha? Kasamang apo. Ngayon, basa. 1 King chapter 14 verse 21. Naghari naman si Huda, si Rehoboam, na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. 17 taon siyang nagari sa Jerusalem, sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amon. Ammonites pa rin. Si Naama, Anak pala. isang mga Ammonites. Anak pala ng anak ni Lot. Ammonites. Anak ng So, ni Lot. itong Naama na ito, na asawa ni King Solomon, iba rin yung Naama na asawa ni Noah. Kasi ang tatay doon si Lamek. Ito naman, ang lahi naman to ng mga Ammonites, mga taga-Amon. Tuloy natin, basa. Si Lot ang tatay niyan. 1 Kings chapter 14 verse 31. Namatay si Rehoboam at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niya ay isang Amonita na ang pangalay na Ama. Humalili sa kanya si Abiam na kanyang anak. Anak ni Rehoboam ay si Abian ang pumalit. Ang nanay ni Rehoboam na anak ni Solomon ay si Naama. Si Naama na Amonita na asawa ni King Solomon. Pareho nagpangalan sa asawa din ni Noah. Ammonites, Amonita. Kuan yan, Chinese. Ayan, ay hapon. Ammonites. Alam ba niyo kung anong bansa ngayon ang Ammonites? Japan. Japan. Ang bansang Japan. Mga Ammonites yan. Bonita. Ang tatay ay si Lot. Grabe, no?
ang anak niya si Amon ay anak niya sa kanyang anak. Yung panganay. Moabites naman yung panganay, yun yung China, bansang China. Ngayon, basa. Naama, nahulog na anghel ng prostitusyon, ng pangalan ay nangangahulugang nakalulugod. Hindi ng pangalan niya, no? Ibang naama to. Itong naama, fallen angel to. Iba ang naama na asawa ni Noah, iba rin ang naama na asawa ni King Solomon, iba rin ang naama na fallen angel. Ang mga angel kasi sa langit, walang gender yon. Wala silang gender. Hindi sila lalaki, hindi sila babae. Pero pag bumaba sila sa lupa, magkaka-gender sila. Ang tawag nila ay Gregory. Ngayon, sila ang magpili kung anong gender ang gusto nila. Bumaba sila, mag-gender silang lalaki. Mag-asawa sila ng mga babae. Pag may babae na may asawa na, pero maganda, agawin nila sa kanilang husband. Ganon kasalbahe yung mga fallen angel. Tapos, pag after naman mga 5 buwan, magpalit sila gender. Maging babae naman ang gender nila. So, sipingan naman nila ang mga lalaki. That's why na ang mga bakla tumboy ay lahi yan ng fallen angel. Nilikha ni Yahweh, lalaking babae lang, walang bakla, walang tumboy. Bakit may tumboy mabakla? Lahi ng mga fallen angel yan. Sa kanila nang galing yan. Kayo nanood sa YouTube channel, nanood kayong mga bakla at tumboy, lahi kayo ng mga nahulog na mga anghel. Fallen angel ang tatay ninyo, ang lulo nyo. Dahil ang nilikha ni Yahweh, lalaki lang, babae. Pero kung bayot ka, gay ka, tumboy ka, hindi ka talaga lahi ni Adan. Lahi ka ng mga fallen angel. Ito, nagbabae ang anyo niya. Hindi, no? Prostitution ang ano niya. Kaya pala yung mga prostitute, di makalaya, no? Nakakatulong na diyan, pasimpag sa Naama. Fallen angel. Yan. Iba ang naama nga fallen angel, iba ang naama na asawa ni Noah, iba ang naama na asawa ni King Solomon. Ang asawa ni King Solomon na sinaama ay lahi ng mga Amonita. Ang asawa naman ni Noah, sinaama ay lahi, anak siya ni Lamech at kapatid niya Tubal-Cain. Hindi yan fallen angel. Asawa ni King Solomon, hindi rin fallen angel. Pero itong naama nito, fallen angel. Bakit fallen angel? Anghel yan sila sa langit na bumunta sa lupa, hinulog. Kasi pasaway. Ganon. Ngayon, tapos na, awit na tayo. Awit na tayo. Masyayak Yahweh Shai, Paul Undina. I need your anointing comes in your fire. I love you, Yahweh Shai. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I felt your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
I worship you in spirit and in truth. One more time. Mashiach Yahweh Shai, fall on me now. I need your anointing comes in your fire. I love you, Yahweh Shai. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing confirms to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. For the last time, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing confirms to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Halalawaya. Halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin to be led by Pastor Richard. I adore you, Abba Yahweh. I will thank you so much sa lahat ng iyong favor, sa lahat ng iyong nilikha, na hindi mo inalaw na ang tao ay lubusang mawala sa balat ng lupa. And behalf sa iyong pagkapili kay Noah at kabilang ang aming mga lahi na nagmula sa mga lahi ni Noah. Maraming salamat aming Abba Yahweh sa preservation ng iyong salita, katulad ng Book of Jasher. Nalaman namin ang detalyadong kwento ng aming kasaysayan, kung paano mo pinahalagahan at iniibig ang mga taong nakikinig sa iyo, lalo't higit ang tumatanggap sa iyo at kumikilala bilang tunay na may likha ng langit at lupa. At ang lahat ng mga kilala ng tao at sinamba na hindi iyo at hindi ikaw ang pangalang ito, silang lahat ay walang kabuluhan. Aming Yahweh, dalangin po namin sa lahat ng remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig. Lahat ng lahi na nagmula kay Ham at Shem, kayo po ang nakakakilala sa kanila, maliban sa mga lahi ni Japhet. Aming Yahweh, tulungan po ninyo na buksan ng pangunawa, maintindihan nila ang kasaysayan at lingunin ito. Dahil ang kasaysayang alam namin ay mga kasinungalingan. O aming Yahweh, patuloy mong tulungan na maintindihan ka na ulit ng mga tao mo at ang kahabag-habag na kalagayan ng sanglibutan. Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga pangalan ng Pauline Angel, ay nagbibigay ng kapahamakan, dusa, hirap, at pasakit sa amin, na minsan akala namin kayo ang nagpaparusa nito sa amin. Pero salamat dahil panahon na ito upang muling maibalik ang tunay na pagkakakilanlan sa iyo, ang banal na pangalang Yahweh Alahayam, at ang tagapagligtas na aming dapat tanggapin, mahalin, ang aming dakilang hari, Mashiach Yahweh Shai, na pinalitan ng mga pangalang Griego. O Yahweh, patuloy mong pagpalain ang bansang ito na iyong tinawag mula sa malayong silangan upang ipahayag ang iyong mga pangalan at ang mga aral na muling maibalik sa orihinal. Pagpalain mo ang assembling ito, ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, kapayapaan ang kanilang tanggapin sa araw na ito, kalakasan
at paglayo sa iba't ibang uri ng karamdaman at sapat na pangangailangan sa bawat araw at patuloy na pag-iingat sa bawat sambahayan na mayroon kami. Sa iyo ang pinakamataas na pagpaparangal, pagdakila at paglawalhati. Patuloy ka na manguna sa amin sa patnubay ng banal na raw kakadas. Sa pangalang banal ni Mashiach Yahawashi, Yaman. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay.